tayo para sa ating sarili. Yan. Yung lift up na iniisip natin ay para lamang sa ating sarili. Pero ngayon, pinuput down na natin ang ating sarili at ang choice natin, iniisip natin lagi ay para i-lift up si Lord sa buhay natin. Yan. At gumagawa tayo for the Lord bilang sa iisang bagay. Dito po yung last na sasabihin ko po sa inyo. Dito po tayo magtatapos. So, gumagawa tayo kay Lord, hindi lang sa iisang bagay. Dahil sabi ng mensahe, don't try to define yourself to one thing, or you will only confine yourself because we are all things. Yan. Huwag nating bigyan ng kahulugan. Diba? Define yourself. Diba? Minsan, saan ba natin makikita yun? Yung, sa Islam book ba yun, Sister Dayan? Sa Islam book o sa mga, anong tawag dito, mga high school tayo, define love. What is love, di ba? Tapos, yung sarili natin, define yourself. Di ba? Minsan may mga ganon. So, dito ngayon, we don't try to define yourself to one thing. Or, you will only confine yourself. Dahil kung dinefine mo ang sarili mo sa iisang bagay lamang, then, kino-confine mo ang iyong sarili doon lamang sa isang bagay, samantalang ang definition ng sarili natin, sabi niya, ay we are all things. Ibig sabihin, as a believer, tayo ay flexible. Yan. Tayo ay sa lahat ng bagay. Tayo ay sa lahat ng oras. Yung sinasabi ko sa inyo na sa lahat ng bagay ay yung ginagawa nating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya pag sinabing don't define, huwag po nating bigyan ng kahulugan ang ating sarili na ito lang ako, ganito lang ako, at ito lang ang kaya ko, ito lang ang ministry na naggagampanan ko. But, sabi niya, define yourself. Define ourselves, we are all things. Amen. Yan, di ba yung Jack of all trades? Di ba yung palabas ni James Bond? Hindi lang siya define sa kanyang sarili sa isang bagay. Hindi sa lahat ng bagay. Kung ba, marunong siya lahat. Marunong siya magpalipad ng eroplano, sumakay ng bangka, lahat. Kumbaga, yung halimbawa, nakikita natin yung halimbawa na dinidefine natin ang ating sarili sa lahat ng bagay. Amen. Amen. Dahil, pag dinefine natin ito sa tinatawag na confine, naalala ko tuloy yung confine, si Sister Merly, Brother Ronnie, na confine sa ospital yung kanilang anak. So, pag sinabing confine, sa ganong kalagayan, pag nasa ospital ka, wala ka ng ibang kilos pa doon. Diba? Nakahiga, parang minsan ayaw mo nang bumangon, kasi ikaw ay naka-confine. Kaya pag dinefine natin ang ating sarili sa isang tinatawag na confinement o confine, sa ganitong kalagayan, ay hindi ka na makamove ng ibang bagay. Kaya lang, hindi ito ang condition natin. But, we are all things. Yan ang pagkatawag ni Lord sa atin. Yan ang pagkapili ni Lord sa atin. Yan ang purpose bakit tayo nandito sa mundong ito.
tinawag tayo ni Lord, maglingkod tayo sa Kanya, at gumagawa tayo sa ministry ng Panginoon sa lahat ng bagay. Amen. Amen. Kaya, it is better, sabi niya, mas maganda kung ang isipin natin ay yung we are all things kaysa yung binibigyan natin ng definition ng sarili natin sa isang bagay lang ang pwede natin gawin sa ating Panginoon. But, di ba sabi ng Bible, I can do all things through Christ that strengthens me. Yan. Alam natin na yung mga I can do all things through Christ ay yung mga bagay na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Yan. Yun ang isipin natin, yun ang ilagay natin sa ating puso, and then, habang ginagawa natin yan sa ministry ng ating Panginoon, then makikita natin na ang prosperity sa ministry ni Lord ay mas makikita natin ang kanyang magandang kahihinatnan. Maalala ko yung langgam. Di ba yung mga langgam, pag nakakita sila ng tinik na medyo malaki, hindi kaya ng 3. Alam mo, buong tinik ng bangos. Hindi kaya ng 4. Di ba, mapapansin mo yung isang langgam pupunta sa iba. Di ba, alam niyo ba yung pag nagkasalubong nila yung isang binubulungan nyo, may pagkain doon. Punta tayo doon, buhatin natin. Di ba, akala mo, parang, di ba, naglalakad yung mga langgam, parang, bigla silang, parang, anong tawag doon? Parang nag-i-embrace sila o nagbabatian. Di ba? Tingnan mo yung mga sa isang poste, mga langgam. Walang umiiwas. Walang traffic. Di ba? Walang traffic. Diretso. Pansinin ninyo. Pag nagkasalubong niya yung isa, hindi niya iniiwasan. Oo. Kasi hindi sila nag-aaway. Amen. But, nagbabatian sila. Di ba, nagbubulang doon, may pagkain doon. Doon may malaking tinik. Sama-sama tayo, buhatin natin. Bigayan sila. Yan. Pag ganito ang ministry natin, parang ministry ng langgam, tulong-tulong, Smooth. yung isang bagay na magaan, mas lalong magiging magaan. Yes. Amen. Yan. Kung halimbawa, iniisip natin 10,000 para sa place of worship. Pag ikaw lang nag-iisip, ang laki. Pero pag nag-isip tayo lahat, yung 10,000 magiging magaan. Amen. Kesa yung dalawa lang mag-isip, paano kaya 5,000 ka, 5,000 ako. Wala akong 5,000. Pero kung yung isa nag-isip, 500, 200, hanggang sa nakabuo tayo. Amen. Ngayon, kung gusto nating sabihin na nating macro, pangkalahatang anniversary, pwede tayong mag-invite ng Northern, Central Luzon, o kasama ng Manila, Bicol, lahat na. Yan. Nakikita ko kasing isang venue na malapit ay dito sa Springland. Pero kung mayroon kayong makikita dyan sa bayan, kaya lang kung sa bayan, yung pagdadala ng mga pagkain natin, preparation natin, medyo mahihirapan tayo. Sabagay, yung mga nagdaang panahon, di naman tayo nagbabayad ng place of worship. Kumbaga parang ngayon lang. Kasi dito sa City Hall, medyo okay naman sana, pero kaya lang medyo nag-cramming na rin tayo ng mga huling oras. Kasi may mga ibang mga tao doon. So, hindi naman natin hawak. Kailangan kung ano yung parang sa kanila, susunod na lang tayo. So, na-experience na rin natin
So siguro, another experience, another sacrifice, at pag-isipan po natin, at kung gusto po nating gawin yung mga bagay na ito, at ito ay mind ng ating Panginoon, ito ang kanyang panukala sa year na ito. Katulad noong last year, nakijoin na lang tayo doon sa tawag dito, sa December camp meeting. All things work together for good. Ngayon dito, kung mapag-usapan natin siguro this coming Sunday, mag-isip-isip tayo kung may mga bagay na mas maganda, yun ang gagawin natin. So, yan ang mensahe ng ating Panginoon. Langgam ministry at magiging magaan ang gawain ng ating Panginoon. Diba, minsan may nagbubuhat na langgam, mga red. Minsan may black. Nandun sa ibabaw ng tinik. Diba, may ibang mga langgam. Pero yung hindi nila kaure, yung mga maliliit na red, maya-maya, yung nasa tuktok naman ng tinik, kulay black na langgam, hindi nila kasama yun. Ano lang yun. Imbis na makibuhat sana, wala, hindi ka uri. naki-right on, nadagdag bigat yung tinik. Pero pag wala yun, lahat tayo ay in unity, nagiging magaan ang lahat ng bagay. So, yun lagi, isipin natin, for the glory ni Lord, iniisip natin lagi para sa ating Panginoon. So, God bless po sa inyong lahat. I hope na na-enjoy po natin ang fellowship natin sa araw na ito, sa mga awitan pa lang, sa mga testimony ng bawat isa sa inyo ay na-enjoy na natin, na-bless na tayo, at salamat sa ating Panginoon dahil sa bawat bahagi ng gawain ng ating Panginoon, nagkakalakip para tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Amen. So siguro sa mga next Sundays, marami pang mga patotoo at marami pang mga awit na mapapakinggan natin for the glory ng ating Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pakikinig sa mensahe ng ating Panginoon. Awitin na natin yung awit na nagsasabing, sa konting hipo mo, Panginoon, gumagaan ang bawat pasanin. Madilim man ang gabi, liwanag ay darating. Amen. Sa konting hipo, Panginoon. Amen. Siyang dakilang healer, katulad sa experience ni Brother Jones, ang Panginoon ang humipo sa kanyang pisikal na kalagayan at natama niya ang kagalingan. Amen. Yes, Lord. Amen. Sumagaan ang bawat pasan. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Lahat tayo may pasanin sa buhay. Yes, Lord. Ba't lagi nandyan ang Panginoon sa buhay ng bawat pasan? Tawagin lang natin ang kanyang pangalan. Alalahanin natin ang kanyang mga salita at mensahe. Gagaan ang ating pakiramdam. Magkakaroon tayo ng overflowing. Amen. Sa konting hipo mo, Panginoon. Sa konting hipo mo, Panginoon. Gumagaan ang bawat pasanin. Alilihan ang gabi, liwanag ay darating. Sa kaunting hipo, Panginoon. Just another touchdown. Just another touchdown from you. To hug in triumph like in the heart.
to save the waste of life. When I get lost, Lord, Amen. For the last time, just another touch, Lord. Just another touch, Lord. Amen. From you to hold in trust. Amen. Oh, dark may be the night. You send a rays of light. When I get at that storm. Amen. Meron man tayo mga pasanin sa buhay, mga karamdaman. Hilingin lang natin ang paghipo ni Lord sa ating physical na kalagayan. Nandiyan lagi si Lord sa atin. Hindi niya tayo bababayo. Hindi kanya tayo ipuin. Ibigyan tayo ng overcoming spirit. At gagaan natin ang kiramdam. Marami naman natin ang kagalingan para sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, bago tayo mag-closing prayer, awitin natin kay buti-buti mo Panginoon kasama ng ating pagbibigay. Bago tayo manalangin. Amen. Mayroon po tayong tithes and offerings, offerings for the ministry natin. Kay buti-buti mo Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Amen. Yes, Lord, ika'y laging tapat. Ang iyong kaaway, magpapalang kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kung mahal ang iyong kaaway, mawawalan ka. Amen. At Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y pinagpapago. Amen. Pinupuri, sinasamba kita. Sinasamba kita. Tunay na ika'y pinagpapago, ipinagyo ang aking pagmamahal. For the last time, pinupuri, sinasamba kita. Sinasamba kita. Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagpapago. Amen. Ilang
kadakilaan sa buhay ng bawat saan. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin. Aming pinapasalamatan ang napagandang pagtitipon na aming naranasan sa araw na ito. Tunay, Panginoon, di kayang bayaran ng anumang halaga ang naranasan namin sa araw na ito. Yes, Lord. It is a great blessing para sa bawat sa amin. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan. Salamat sa iyong pag-ibig na pinagkaloob sa bawat sa amin. Sa oras din ito, dinadalangin po namin si Jennifer, ang brother Jerry, Sister Merly. Pagpalain mo po siya sa kanyang kaarawan. For blessing, pagkaloob mo sa kanya, Lord. Araw, buwan at taon na pamamalagi niya dito sa mundo ito. Ang inyong gabay at pag-ingat ang siyang sumagana sa kanyang paglaki. Masupunan niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa iyo. Ganun din, Panginoon, sa kanyang mga magulang, Brother Jerry, Sister Merly, sa pagdaos din ni Brother Jerry, this September 1, pagpalain po siya, Panginoon, sa kanyang kaarawan, magandang kalusugan, ang sumagana sa kanya at sa kanyang pamilya, Panginoon. At Lord, patuloy mo po silang ingatan, lalo na, Lord, sa lugar na kanilang kinalalagyan, malapit sa highway, at tunay ang iyong protection lamang ang inaasahan namin para sila ay patuloy na maingatan sa mga sasakyan at iba pang mga bagay na hindi maganda, hindi ka nais-nais na nangyayari sa kanilang paligid. Tutukan mo sila na yung banal na Espiritu. So, palayan mo kung bawat isa, kay Ramir, anak ni Brother Lani, Sister Merly, patid mo kanyang kalagayan. We claim the complete healing. We provide sa kanilang mga pangailangan. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nandito. Bless everyone, katakwin ang kanilang mga needs. Ingatan sila maglabas, Panginoon, in our place of worship. At sa isang linggo, Panginoon, ng pagkikipaka ito sa mundong ito, ang iyong gabay at pag-ingat sa bawat isa, ang iyong proteksyon, lakuban mo ang bawat isa ng banal na Espiritu. Panginoon, wala po kami magagawa kung wala ka. Pinupiling namin ang aming buhay, ang aming sarili sa iyo. Bahala po kayo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami. Guide mo ang bawat sa amin. Pagalingin mo ang mga karamdaman. At Lord, patuloy mo. Bigyan kami ng way para sa iyong gawain. Makikinig na iyong salita. Bibigay namin sa iyo ng papuri at pagsamba sa araw ng linggo. Patuloy na inspirasyon, kagalakan, sumagana sa puso ng bawat kasama. Salamat, Lord. Bless the tithes, the offering, and other offerings. Gamit ito for thy glory. Bless mo rin ang mga biyayang pagsaluhan namin. Salamat sa mga kamay na ginamit mo. Bless it, Lord. At sa mga nag-sponsor, sa mga pagkain. Bless everyone, Lord, na ginagamit mo sa mga bagay na ito. Bless mo po ang aming pagsaluhan ng silbing kalakasan sa aming katawan. Salamat, Lord. And we ask all these things in Jesus Christ. Amen. So dito po nagtatapos ang ating gawain. Magkamay po tayong lahat. Palain po kayo sa ating Panginoon.